Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Sa MBC TV Global. Kapapasok lamang ng balita, US at Israel, naglunsad ng pag-atake sa Iran. Kinumpirma ni US President Donald Trump na naglunsad ng pag-atake ang Amerika kasama ang Israel sa Iran kahapon, February 28. Ayon kay Trump, sinimulan ng isagawa ang major combat operation sa Iran, binansagang Roaring Iron Operation. Ipinaliwanag ni Trump na layunin nito na protektahan ang mga mamamayan ng Amerika mula sa banta ng Iranian regime. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Inisa-isa ni Trump ang mga dahilan sa likod ng pag-atake kabilang ang aniyay malawakang pagpatay ng Iranian regime, target ang mga tropa at sibilyang mamamayan ng Amerika sa maraming bansa sa loob na ng 47 taon. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Inihayag naman ni Israeli Defense Minister Israel Katz na naglunsad ang kanilang bansa ng preemptive attack sa Tehran, kasabay ng pagkumpirma ng Israel military na gumanti ng pag-atake ang Iran. Nagpadala naman ng warnings ang Israel para mapaghanda ang kanilang mamamayan sa paparating na missiles mula sa Iran, na itala ang mga pagsabog sa iba't ibang syudad ng Iran, kabilang na sa kabisera ng Tehran matapos maglunsad ng strikes ang Israel at US ng umaga kahapon. Base sa ilang source, ilang araw nang pinaplano ng US military ang paglulunsad ng pag-atake sa Iran, inilarawan naman ni Trump ang military campaign bilang malawakan at nagpapatuloy. Inakusahan din ni Trump ang Iran ng pagtatatag ng nuclear program, matapos ang pag-atake ng US noong Abril ng nakalipas na taon. Binalaan naman ni Trump ang Iranian military at police na isuko ang kanilang armas o huwag nang lumaban at magkaroon ng ganap na immunity, dahil kung hindi, ay kamatayan ang kanilang sasapitin. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms, you will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Isinusulong din ni Trump ang pagpapalit ng rehimen sa Iran at hinimok ang mga Iranian na i-take over ang kontrol sa kanilang gobyerno. Sa panig naman ng Iran, iniulat ng state media na naghahanda umano ang kanilang bansa na gumanti ng pag-atake. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside, bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa panig ng Iran hinggil sa posibleng nasawi o nasugatan at napinsala sa pag-atake ng US at Israel.
Ang pag-atake sa Iran ay sa gitna ng pagtindi pa ng pressure ng Amerika sa Tehran para pumayag sa panibagong kasunduan sa nuclear program nitong Biyernes. Inihayag ni Trump na hindi siya masaya sa naging resulta ng negosasyon nila ng Iran sa idinaos na nuclear talks. Samantala, PCG spokesperson Tariela, na-promote ang rangko. Na-promote ang rangko ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippines si Commodore J. Tariela sa pagiging Rear Admiral. Kinumpirma ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez ang nasabing promotion, matapos na makatanggap ito ng sulat mula kay Executive Secretary Ralph Recto na pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasama rin na na-promote sina Oliver C. at Weniel Abarquez sa ranggong Rear Admiral. Magugunitang nasangkot sa sagutan si Tariela sa mga opisyal ng Chinese Embassy ukol sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.